We are saved by grace alone, undeserved and freely shown. No accomplishment on earth can achieve a second birth. We will stand on Christ alone, the unyielding cornerstone. Nations rage and devils roar, still He reigns forevermore. See that? Glory be, God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be, glory be to God alone. Glory be, glory be, glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be, glory be to God Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin ng aking puso na nawa po ay datnan kayo ng pamamahayag na ito na nasa mabuti po kayong kalagayan. Kung kami naman po ang inyong tatanungin sa biyaya at awa po ng Panginoon ay nasa mabuti rin naman pong kalagayan. Sa umaga pong ito, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay Trust Lessons from Gideon. Ang ating pong pag-aaral ay hahanguin natin sa aklat po ng Judges, chapter 6 hanggang chapter 7. Pero sa mabuting balita po sa New Testament, ay binabanggit po ang tungkol kay Gideon. Pero pahapyaw lang po na binanggit ang kanyang pangalan sa listahan ng mga bayani ng pananampalataya sa Hebrews chapter 11. So ito po muna ang ating puntahan at ating pong pag-aralan. Tingnan po natin ang Hebrews chapter 11 verses 31 hanggang 34. Ganito po ang sinasabi tungkol dyan. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle, and routed foreign armies. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pag-aaralan. Binanggit po dyan bahagyang bahagya. Sabi po na sumulat ng Hebrew and what more shall I say? At simula po sa unang kapitulo unang talata ng kapitulo 11, binanggit na po doon, in-enumerate na pong isa-isa ang mga bayani ng pananampalataya. Pero dahil po sa dami na po ng binanggit niyang mga bayani ng pananampalataya, ano pa nga bang masasabi ko? Ang sabi niya sa verse 32, wala na akong panahon para isa-isahin pa. Wala na akong panahon para sabihin ang tungkol kay Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah. Ito pong mga to ay mga judges. Si Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, si Samuel, sila po yung mga hukom. Yung mga hukom po, sila po yung mga leaders during the time na ang Israel ay wala pa hong hari. Sila po yung mga leaders na tinawag ng Diyos para sa isang espesipikong pakikipagdigmaan at pakikipaglaban para ang Israel ay palayain sa mga pagkaalipin at sa mga pang-aalipusta ng mga bansa na kalaban nila. So, yan po. So,
Sabi po ng Hebrews chapter 11, "What more shall I say? I do not have time to discuss them, to tell about them." Kaya ang gagawin natin ay binanggit po ito sa New Testament, ang mga pangalang ito, ibig sabihin nagbibigay sila ng malaking importansya, kaya hahanapin po natin sila sa Old Testament at ito po ang ating pag-aaralan ngayon. So this morning, we focus on a regular guy na ang pangalan niya ay Gideon. So I would like to consider him as just a regular guy. Ayan. He is not very impressive na po. At first look na ating makikita, yung kanyang pagsisimula sa talaan ng kasaysayan ay hindi impressive. In fact, kabilang siya doon sa mga Israelita na natatakot, no? Kaya nagtatago, no? So importanteng makita natin ito kasi alongside the movers and shakers of the Old Testament saints, inihanay ang pangalan po ni Gideon. Let us track his story at pag-aralan natin ang kanyang buhay. Naniniwala po ako na may mga lessons tayong makukuha sa buhay nitong si Gideon ngayong umaga. So ang unang-una po na gusto ko pong ilatag na premise, samahan po niyo ako, Judges chapter 6 na po. So isang buong kapitulo hanggang chapter 7 lulundag po tayo. Pero hindi ko na po muna iisa-isahin kasi medyo mahaba-haba, ano po. So, tingnan na po natin ang mga puntos at mga aral na akin pong nakita habang pinagbubulay-bulayan ko po ang buhay ni Gideon. Ang unang lesson na akin pong nakita ay ito. God uses tough times to get our attention. Ginagamit ng Diyos ang mahihirap na karanasan ng buhay para kunin ang ating atensyon. Naniniwala po ako na ang Diyos ay nagpapapansin. Amen po ba? May mga pagkakataon sa buhay natin na kailangan gawin ito ng Diyos para kunin ang ating atensyon. Dahil sa realidad ng buhay ngayon, napakadali po nating mawala doon sa focus at atensyon. At sa dami po kasi ng nangaagaw ng ating atensyon ngayon, sa dami ng mga suliranin, ng problema, ng isipin, it is very easy for us to lose our focus, especially on God. Alam niyo po kung may isang delikadong panahon sa buhay daw ng tao, ay yung panahon na everything is okay. Naniniwala po ba kayo ron? Ang isa raw po sa pinakadelikadong panahon sa buhay ng isang tao ay yung panahon na ang lahat ng bagay ay maayos. Kapag maayos ang pamilya, maayos ang pananalapi, maayos ang kalusugan, maayos ang lahat. Nabibili mo gusto mo, nagagawa mo gusto mo, napupuntahan mo kung anong gusto mong puntahan, when everything is okay. Ang dahilan po kasi, kapag ganito na ang sitwasyon ng buhay, nagiging kampante tayo, nagiging complacent. At alam niyo po, kapag complacent ang buhay, ano pong nangyayari? Ang pakiramdam natin, kaya nating i-handle ang lahat ng bagay. Dumating na po ba kayo sa ganung sitwasyon? Dumating na po ba kayo doon sa pakiramdam nyo, you are in total control of everything, you are in total control of your finances, of your relationship, of everything. Pati ang trabaho, career, maayos ang takbo, ang pamilya. Ano po ang dinudulot nito? Minsan, nagiging complacent tayo. Naranasan po ito ni Haring David eh. Naalala niyo po mga kapatid, ang pinagmulan po ng pagkatukso niya kay Bathsheba ay noong mga panahong hindi na siya sumama sa digmaan. Noong mga panahon na everything is okay as far as his kingdom, as far as his career as a king is concerned, as far as his harem, no, yung kanyang mga asawa at mga anak ang concern, everything is okay. So, sa mga ganung kalagayan, may mga pagkakataon na ang Diyos liligligin. At pagkakalooban tayo, whether we admit it or whether we like it or not, ng mga panahon na mabibigat, may hirap in order to get our attention. Sa verse 1, atin pong mababasa dyan sa Judges chapter 6, 1-6, no? If you have your Bible, by the way, it is already on the screen. Sabi po dyan, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. So dahil sa pagiging kampante, sa pagiging maayos ng lahat ng mga bagay, ano po, nagdulot po ito mga kapatid sa mga Israelita at ng paggawa ng masama. The Israelites did evil in the eyes of the Lord.
chapter 6, verse 1. It started with the word, they did evil in the eyes of the Lord. At dahil po dito, for 7 years, He gave them into the land of the Midianites. Lagi naman pong ganun mga kapatid, ang unang-unang premise po na gusto ko makita natin dito, lagi namang may hangganan ng mga tough times. Lagi naman siyang may hangganan. Kung may simula po ang tough times, yung mga difficult moment ng buhay, may katapusan yan. In fact, dito po sa kwento ng Judges, ay 7 years po na ibinigay sila sa mga Midianites. So, ang sabi po dyan sa verse 2, because the power of Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelter for themselves in mountain clefts, caves, and strongholds. So, dahil po sa kapangyarihan ng mga Midianita, ang mga Israelita ay naging kaawa-awa po sila, nagtago po sila saan? Sa mga cleft of the rock, sa mga kuweba. No, whenever the Israelites planted their crops, yung mga Midianites, hindi lang po Midianites, Amalekites, and other eastern peoples invaded the country. They camped on the land and they ruined the crops all the way to Gaza and did not spare a living things for Israel. Wala pong pinaligtas, neither cattle, sheep, donkeys. They came up with their livestock and their tents like swarms of locusts. Ganun po katindi ang ginagawa nitong mga Midianita. At talagang parang ikinumpara po ito sa locust. Ano ba yung locust? Balang. Alam niyo po sa Pilipinas, di ba? Yung mga pananim, yung mga crop, pag nadaanan po ng locust, talagang ititira dyan, uhay ubos. So it was impossible to count them or their camels. They invaded the land to ravage it. So Midian so impoverished the Israelites that they cried out to the Lord for help. Ayan, so makikita po natin, sinimulan po ang chapter 6 verse 1 sa pagpapakita na ang Israelita nagkasala sa paningin ng Diyos at dahil po doon, binigyan sila ng Diyos ng mahirap na sitwasyon. Every time na nagkakasala ang bansang Israel, meron pong parusa ang Panginoon. At ito pong mga parusang ito nagtutulak sa bansang Israel para ano? Para lumapit at tumawag sa Panginoon. So verse 1 says that the Israelites did what was evil in the sight of the Lord. So the Lord handed them over to Midian. How many years? 7 years. Kaya you need to know that the Midianites were extremely powerful. Talagang they are merciless. Every year round, every time na mag-harvest, ang bansang Israel, ini-invade po sila ng mga Midianites. At sa verse 5 tells us that they would come in like locusts, ravaging the land. Yan po ang term na ginamit. At sa loob po ng 7 taon ay nangyari ang bagay na yan. Then finally, sa verse 6, the Israelites cried out to the Lord for help. Ayan. So ang tanong, why did they wait so long to turn to the Lord? No, ayon po sa verse 6, they cried out to the Lord. The question is, why did they wait so long to turn to the Lord? Bakit po kaya naghintay pa sila ng 7 taon bago sila tumawag sa Panginoon? Alam niyo po ang sagot diyan, kasi katulad natin, they waited until every possible option played out and they couldn't take it any longer. Katulad po ng bawat isa sa atin, aminin natin o hindi, minsan naman kapag kaya pa natin, nahingi pa tayong tulong. Hindi po ba hanggat kaya pa naman natin, hindi tayo tumatawag? Hanggat kaya pa natin, hindi pa tayo dumadalangin. Kaya nga minsan talagang dadalahin tayo sa sitwasyon na wala na tayong magagawa para tayo tumawag. The Israelites took 7 years of hardship. At palagay ko during the time sa 7 taon, na sobrang hirap na paninikil na ginagawa sa kanila, dumating na sila sa punto na, Lord, hindi na namin to kaya. At ito po'y pag-amin na ng kawalan ng kakayahan. And because they are like each and every one, most of the time we waited until we exert all of our effort before we come to the Lord in prayer. So verse 6 tells us, ano po sabi ng verse 6?
that Israel became poverty-stricken because of Midian, and the Israelites cried out to the Lord. Mga kapatid, how many times have hard circumstances come to us? And we never stop to ask what God is planning for us in those circumstances. But instead of coming to Him, begging for help, ano nangyayari? We think that we can handle it on our own. Pakiramdam natin, hindi ko kailangan si Lord dito, kayang-kaya ko ito. Nagawa ko na to before, kaya ko rin to ngayon. Pero alam niyo po, ito ang unang lesson na gusto ko pong ipakita sa buhay ni Gideon. Na may mga pagkakataon kaya nangyayari yan para ipaunawa sa iyo ng Panginoon na hindi mo kaya, kapatid. Na kaya nangyayari yan kailangan mo ng tulong at kailangan mo ng ayuda mula sa Panginoon. This is very important for us to learn. Every experience, take note of this, no? Every experience in life is a test, and every trial in the lives of God's people is tailored to draw us closer to God. Kapatid, yung problema mo, tailor-made for you. Yung problema mo, tailor-made for you. Anong ibig sabihin nun? Iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay eh. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit may mga tao, konting problema lang, suko na sila. May mga tao naman, ang daming pinagdadaanan, pero bakit ang tibay? Kasi po mga kapatid, tailor-make yan eh sa bawat individual. Alam ng Diyos kung hanggang saan hangganan. Alam ng Diyos kung kailan niya makukuha ang ating atensyon. Alam ng Diyos kung saan ka panahon natatawag sa Kanya. Kaya hanggang hindi ka natututo, hanggat hindi ka dumarating doon sa punto na na-realize mo na wala kang magagawa, it will continue to occur. It will continue to happen. Kailan ka hahakbang? Kailan ka kikilos? Kailan mo babaguhin ang pangkasalukuyang sitwasyon? No? When tough times come, take note of this. When tough times come, instead of looking at them as if God is punishing you, try to see them as God's gift of grace. Pag dumarating yung mga mahihirap na sandali ng buhay, kahit yung kawalan, kahit ang karamdaman, kahit ang problema sa pamilya, kahit ang pagkasira ng karir o anumang mga balaki natin sa buhay, look at it in God's perspective. Instead of looking at it as a punishment, try to see them as God's gift of grace. Ano pong ibig sabihin nun? Kailan ba nag-ooperate ang grace ng Diyos? Kailan ba nag-ooperate ang mercy ng Diyos? Kailan ba nag-ooperate ang compassion ng Diyos? Hindi ba kapag panahon na hindi na natin kaya? Tatawagin ba nating grace kung meron kang ginawa? Tatawagin ba nating grace kung meron kang effort na in-exert? Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo sa aking kahinaan, doon ko lalo nakikita ang biyaya ng Diyos. Dahil wala akong kakayahan, wala akong kapangyarihan. Kaya, kapag nandun ka na sa rock bottom, sa dulong bahagi ng buhay, wala na pong susunod doon kundi biyaya na ng Diyos. Amen? Kapag nandun na kayo sa sagad na kawalan, wala na pong susunod doon kundi biyaya na ng Diyos. Kapag hindi mo na alam paano iligtas ang iyong sarili, doon darating ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos. When tough time comes, instead of looking at them as if God is punishing you, ikaw na anak ng Diyos, try to see them as God's gift of grace. Amen? Minsan po kasi, pakiramdam, ito yung impluensya ng mga Pentecostal at ng G12 movement. Kapag ikay mayroong mga pinagdadaanan, pinaparusahan ka. Kapag ikaw ay nasa kawalan, mahina faith mo. Hindi ba pwedeng ito'y paraan ng Diyos, paraan ng Ama sa pagtuturo sa kanyang mga anak? Narito po ang ilang mga talata para mabuksan ang ating isipan. Proverbs 3:11-12. Ano po ang sabi dyan? My son, kausap po dyan ni anak. Ano po, anak? Do not despise the Lord's discipline and do not resent. Do not be resentful kapag nire-review ka.
Because the Lord disciplines those He loves. As a father, the son He delights in. Dinala po ito sa New Testament, sa aklat din ng Hebrews chapter 12. Ayun po ang sabi, and have you completely forgotten? Nakalimutan nyo ba yung Proverbs 3:11? Yan po ang sinasabi dyan ng Hebrews chapter 12 eh. And have you completely forgotten His word of encouragement? No? On my own term, ang sinasabi dyan, nakalimutan nyo ba yung binabanggit ni Solomon sa Proverbs chapter 3:11 to 12? Nang kinausap niya tayo bilang mga anak, anong sabi niya? Anak ko, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines the one He loves and He chastens everyone He accepts as His son. Parehas po yan, isang Old at isang New Testament. Pagpapakita mga kapatid na may pagkilos ang Diyos sa ating mga buhay, sa pagtutuwid, sa pagtatama, dadalahin ka sa sitwasyong hindi mo kaya at hindi mo alam kung anong iyong gagawin. At ang layunin nito, para kunin ang ating atensyon. He loves you too much to let you keep living the way you are. Mahal ka ng Diyos para payagan kang magtampisaw na lang sa pagwawalang bahala, para magtampisaw ka sa pakikipagkompromiso, para mamuhay ka na lang sa status ko, okay na to. As long as napagpapala ako sa buhay na to, tama na to, sa ministeryo, sa paglilingkod sa Panginoon, tama na tong ganitong klase. At nasasanay po tayo sa ganong klase ng buhay. But He longs to be at the center of your life. God wants to be the center of your life. So He has designed troubles. And take note that troubles, sufferings, even the trials of life are always for our good. Uulitin ko, pag dumating ka na sa sagad, wala nang kasunod nun kung hindi ang grace ng Diyos. Amen? No, sabi nga ni C.S. Lewis, sabi po niya, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. Maganda, ano po? Bumubulong daw ang Diyos sa ating mga kasaganaan. Nakikipag-usap sa ating konsyensya. Pero sa panahon ng mga pagdurusa, doon siya sumisigaw. No? Doon siya sumisigaw. Sabi nga po, yun daw pain, yung suffering ay megaphone ng Diyos sa binging sanlibutan. Napakaganda, ano po? No? Megaphone ng Diyos ang suffering sa nagbibingi-bingihang sanlibutan. Kaya, yun po yung una na sana makita natin mga kapatid. God uses tough times to get our attention. Kumusta po tayo ngayon? May mga problema, may mga karamdaman? Tama po. Paraan ng Diyos yan para tayo tumawag sa Kanya, para tayo magtiwala, para tayo umasa. Walang nangyayari sa mundong ito na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Lalo sa atin bilang Kanyang mga anak. Amen? Pangalawa, God sees more than we do. Tayo po ay limitado sa kaalaman sa lahat ng nangyayari. Hindi po natin alam ba't nagaganap ang mga bagay-bagay, pero dapat nating paniwalaan, nakikita ng Diyos ang mga bagay na hindi natin nakikita. Tuloy po natin ang basa, chapter 6, verse 7 to 12 ng aklat ng Judges. Sabi po dyan, when the Israelites cried out to the Lord because of Midian, He sent them a prophet. Ayan. So, when the Israelites cried out to the Lord, anong ginawa ng Diyos? Nagbingi-bingihan ba ang Diyos? Hindi. Nagpadala siya ng propeta. Anong sabi ng propeta? This is what the Lord, the God of Israel, says. I brought you out of Egypt, out of the land of slavery. I rescued you from the hand of the Egyptians, and I delivered you from the hand of all your oppressors. I drove them out before you and gave you their land. I said to you, I am the Lord your God. Do not worship the gods of the Amorites, in whose land you live.
but you have not listened to me. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abisrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." So ano po ang nangyari dito? Bago naman tawagin si Gideon, nagpadala ng propeta para magpahayag sa kanila. Ipinakita ng Diyos kung anong dahilan ng mga problemang ito. Ipinakita ng Panginoon ang pinagmula ng mga suliraning ito. Ibinalik ng Diyos ang bansang Israel sa kanilang nakalipas. Pinalilingon ng Diyos ang bansang Israel sa mga bagay na nangyari before. Yung kanyang probisyon, yung kanyang pagpapala, yung kanyang pag-iingat, ipinapaalala ito ng Diyos sa kanila. At ano po ang ginawa pa ng Diyos dito? Ipinakita ng Diyos sa kanila ang mga bagay na madalas ay hindi nila nakikita. The wonderful thing about God is that even though we're slow returning to Him, He is never slow in responding to us. Sa verse 7 and 8, ang sabi po rito, nagpadala siya ng propeta. He moves in mercy and love towards us. Kaya nga po, kapag mabigat ang kalagayan ng buhay, dapat po, ang una nating gawin, tingnan po natin kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Balikan po natin ang ating Biblia. Balikan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin, katulad ng ipinaalala po rito sa aklat po ng mga hukom. Verse 7 and 8 shows us that when we cry out to God, He moves in mercy and love towards us. He tells us the truth. Ito yung importanteng malaman ng mga mananampalataya sa panahon ng mga suliranin. Hindi pambobola kailangan natin. Ang encouragement natin mga kapatid ay manggagaling saan? Sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ang dapat magpaliwanag sa atin ng nangyayari. And He begins to work behind the scene. The Lord helps us working behind the scene. For Israel, for the Israelites, He first sent an unnamed prophet. Nagpadala ang Diyos ng propeta, hindi pinangalanan kung sino yan Ewan ko, mag-speculate na kayo kung sino yung propetang ipinadalang yan sa panahon ng mga Midianites. But His plan also included a most unlikely man na gagamitin ng Diyos para sa mga Midianita. At sino ito? Binanggit po yung pangalan dyan sa verse 12. Si Gideon. So verse 11 actually. At dito po sa verse 11, namit natin ang tao na ang pangalan ay Gideon. Ang pangalan niya ay Gideon at ang ginagawa niya, siya po ay nagigiik ng trigo under the winepress. Dahil po siya ay natatakot sa mga Midianita. Now, some of you know this, but tayo po mga kapatid, lalo na yung lumaki sa bukid at ikaw ay marunong mag-giik. Hindi ka naman mag-giik nung nakatago. Di ba? Mas masarap kang mag-giik yung may hangin para at least pagka-giik mo, maihiwalay mo agad yung mga pinag-giikan doon sa nag-giik. Di po ba? So, hindi mo to usually gagawin under the wine press. But Gideon has apparently been stung before. Maaring nanakawan na siya, naagaw na yung mga kanyang mga trigong ginigi. Kaya sa sobrang takot, he went underground. Under the wine press. Hoping na maitakas niya ito, maitago niya sa mga Midianita, at makapag-anis o makapag-giik siya nang hindi napapansin ni Numan. It was a pitiful, discouraging, full of fear situation ng buhay. And in case you wonder if God has a sense of humor, sa verse 12, ang sabi po ng anghel ng Diyos, the Lord is with you, mighty warrior. Yun po ang sabi, di po ba? Nakita niyo po ba yun? The Lord is with you, mighty warrior. Ayon sa verse 12. Can you imagine Gideon looking around for the man of valor the Lord was addressing? Marahil lumingon siya, hinahanap, sino ba yung sinasabi rito na man of valor? Was God being sarcastic?
Or did he see more than Gideon saw? Sa sitwasyon pong ito, yun po yung lesson na gusto ko pong makita natin. Yung nakikita ng Diyos sa atin, madalas hindi natin nakikita sa ating mga sarili. Yung mga bagay na nakikita ng Diyos sa ating sirkumstansya, madalas hindi rin natin nakikita. Kaya, ito'y lesson na dapat nating ilagay sa ating mga puso. God sees more than we do. Minsan, sa pakiramdam mo, wala ka na talagang magagawa eh. Minsan, pakiramdam mo, wala ka ng resources. Sa pakiramdam mo, you are at the end of the rope. Pero tandaan mo, iba ang nakikita ng Diyos, iba ang nakikita mo. Amen? So I believe God saw what He has about to make of Gideon. It was time Gideon saw it too. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, kailangan nating makita at ito'y ipapakita sa atin ng Diyos. He was not being sarcastic to Gideon. The angel of the Lord that appeared to him is true. No, to what the angel said, the Lord is with you, mighty warrior. Hindi lang po yung katotohanan that the Lord was with you. Kung hindi yung katotohanan that you are a mighty warrior. And you became a mighty warrior because of your own strength. No, you are a mighty warrior because the Lord is with you. Amen? Naniniwala ako before, sa sarili ni Gideon, wala naman talaga siya magagawa. Before sa ating mga sariling kapasidad, ano po ang magagawa nga natin? But we became mighty because of the Lord's promise that He will be with us. Lagi po itong nagbibigay ng lakas ng loob. Kaya po kayong mga kapatid na nanghihina, kayo pong mga kapatid na nawawalan ng pag-asa, mga kapatid na nasa karamdaman ng buhay, mga kapatid na hindi malaman saan kukunin ang susunod na pagmumulan ng kabuhayan, mga kapatid na nasa dulo ng buhay, you are a mighty warrior, not because of your own might, but because of the promise of God that He will be with you. I believe God saw what He was about to make of Gideon, and I believe that God saw what He was about to make of you. It was time for us to see the reality that we can do that because of God's power. Amen? So kaya mga kapatid, do you know who you really are? One of the biggest lies we tell ourselves is that God only uses special people. That is one of the lies that we tell ourselves. Ang ginagamit ng Diyos yung mga special lang eh. Ang ginagamit ng Diyos yung mga magagaling lang, yung mga makapangyarihan lang. I am just an ordinary guy. Pero gusto kong sabihin sa iyo kapatid, mag-Bible study tayo muna saglit. If you are a born again, you are God's child. John 1:12. If you are a born again, you are His friend. John 15:15. If you are born again, you are His masterpiece. You have been justified. You have been freed forever from condemnation from God. You are adopted into His family. Your citizenship is in heaven. You belong to God, never to be separated from His love, and you have everything from Him you need for life and godliness. Basahin po natin yung mga talatang yan. Napakadami po niyan. Para ibalik tayo sa realidad ng pananampalataya na dahil tayo'y born again, dahil tayo anak ng Diyos, dahil tayo tinawag ng Diyos, tayo'y kaibigan ng Diyos, tayo'y masterpiece ng Diyos, pinatawad tayo at nilinis ng Diyos, pinalaya tayo ng Diyos sa condemnation. Mga kapatid, ano po pa ang kailangan pa para paniwalaan natin ang mga bagay na yan? Amen? So, maaaring hindi mo nakikita ngayon ang mga bagay na yan, pero iyan po ang nakikita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya,
Katulad po ni Gideon, God sees more than we do. Yung tingin ni Gideon sa kanyang sarili na wala siyang kakayahan, pero hindi ganon ang nakikita ng Diyos. At sa iyo, kapatid, ngayon, na sa tingin mo, wala kang kapangyarihan, mahina kang nilalang, wala ka pang napatunayan, naku, hindi ganon ang nakikita ng Diyos. Hindi ganon ang nakikita ng Diyos. Maaari sa paningin ng ibang tao, sa paningin ng ibang mga tagapanguna mo before, wala kang kakayahan, pero hindi ganon ang nakikita ng Diyos. So, ano pong pangatlong lesson na magandang matutunan kay Gideon? Ito po ang pangatlo. God confirms His priorities with His presence. God confirms His priorities with His presence. So, after being called as a mighty warrior, Gideon questions God. Pagkatapos siyang tawagin ng Diyos bilang mighty warrior, tinanong ni Gideon ang Diyos. Please, sir, if the Lord is with us, why has all this happened? And where are all His wonders that our fathers told us about? So, ang konklusyon po ni Gideon, mga kapatid, inabandon na sila ng Diyos. And most of the time, ito rin po yung pakiramdam natin eh. Ang pakiramdam natin kapag naandun na tayo sa mga sitwasyon na mahirap, sa mga sitwasyon na nasa kabigatan ng buhay, ang una nating pakiramdam, inabandon na tayo ng Diyos. Kaya kahit yung mga pangako nung nakalipas, kahit yung mga nakaraang pagtatagumpay, kahit yung patotoo ng ibang mga mananampalataya nung araw, lahat yon baliwala sa atin. And we will conclude na ang Diyos inabandon na tayo. Sa verse 14, inirecord po doon something that must have bulldozed Gideon's sensibilities. Ano po? Yung verse 14 po, yung sagot ng Diyos, maaaring ito yung nagpauga ng utak ni Gideon. Ano po sabi sa verse 14? It says that the Lord turned to him. The Lord turned to him. He looked Gideon full in the face, and God said, "Go in the strength you have and deliver Israel from the power of Midian. Am I not sending you?" So Gideon still isn't doing the math in this divine equation. So he notes just how unimpressive his resume is. Instead of believing on what God said, humarap din si Gideon sa Diyos at sinabi, "Ano ba naman ikaw, Lord? Kilala mo ba ako? Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam kung ano resume meron ako? I am the weakest link in my clan. Yung aking angkan, pinakamahina. At sa aking angkan, ako ang pinakamahina. The youngest in my family." So dito po ipinakikita ni Gideon, he doesn't have any authority to call out the cavalry from his own tribe. Sa kanyang tribe, wala siyang kapangyarihan para magtawag. Yun pang ibang hindi niya katribo. So makikita po natin ang sagot ni Gideon sa panawagan ng Diyos. Pero ano pong ginawa ng Diyos? God confirms His priorities with His presence. Sa verse 16. Dito po binanggit ng Diyos kay Gideon, kilala ko naman eh. Alam ko naman, Gideon kung hanggang saan ka. Alam ko naman, Gideon, kung hanggang saan ang iyong capacity. Kaya nga, I will be with you. I will be with you. In verse 16, that is what the Lord said. You will strike Midian down as if it were one man. So Gideon is given an undeniable commission, told the remarkable results in advance, and promised the unrivaled partnership of the Lord Himself. Napakahusay po ng Panginoon. Minsan po, mahirap ang hawakan yung mga pangako ng tao. Kaya ako po, hindi po ako nangangako Sinungaling po yung nagpapakalat ng mga balitang marami akong pinangakuan sa Pilipinas,
nag-alok ako ng mga ganito, nangako ng mga ganito. Nagsisinungaling po yun kasi wala naman pong kahit isang pwedeng magsabi na, si Bishop Ruel nangako ng ganito, nangako sa mga pastor ng 60,000 salary para maging pastor ng Rusi. Wag naman po ganon. Hindi po namin kaya magpasweldo ng 60,000. Yung mga pastor na nanindigan sa turo ng reform, wala pong kasiguruhan kung saan nila kukunin yung kanilang susunod na sweldo. Wala pong pangako ng monthly, ganito ang kanilang tatanggapin, ganito ang meron silang mga allowance, na merong mga SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Wala pong ganun eh. Wala pong ganun. Nakakalungkot kasi yun po yung ginagamit ngayon na paninira na maraming mga pastor ng Reform Unida Christian Church International ang sumama kasi may mga pangako ng mga benepisyong material. Wala pong ganun. Ang tangi po lamang pinanghawakan ng mga pastor na ito at yun ang something that I am so proud of ay ang paniniwala na kasama nila ang Diyos sa kanilang tinitindigan at kasama nila ang Diyos sa pakikipaglaban sa katotohanan. Sapat na yun para sa bawat isa na manindigan sa katotohanan. God always confirms His priorities with His presence. And God gave Gideon that promise. I will be with you. So after further confirmation that he was in fact dealing with God Himself, sa verse 22, it tells us that the pieces fell into place for Gideon. He cries out. Ano po ang sabi sa verse 22? Oh no, Lord God, I have seen the angel of the Lord face to face. Yun po ang sabi ni Gideon. Oh Diyos ko po, talaga po palang nakita ko ang anghel ng Diyos ng mukaan. His fears comforted, His calling affirmed. So he builds an altar to the Lord. Gideon was ready for the first test and we're ready for the fourth lesson. Gideon needed a personal encounter with God. Minsan ito lang po yung kailangan ng bawat isa sa atin . Yung paniniwala ayon sa salita ng Diyos, ayon sa mensahero ng Diyos, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, na tayo'y inuutusan ng Diyos na gawin ang kanyang kalooban. God met him right where he was, giving him a sense of peace and purpose by the promise of His presence. Amen? Alam niyo po, kung meron po akong laging baon-baon sa lahat ng ginagawa ko po sa ministeryo, ay ang katotohanan ng pangako ng Diyos na lagi ko po siyang kasama. Nagbibigay po ito ng tapang, ng lakas ng loob, ng paninindigan. Kaya po, sa pagkakataong ito, si Gideon, wala na po siyang ginawa, kundi gumawa ng altar. Now, tingnan natin yung pang-apat na lesson na natutunan ni Gideon. The fourth lesson is, private faithfulness is a prerequisite to public usefulness. Bago tayo magamit ng Diyos, mayroong isang napaka-importanting bagay na dapat tayong matutunan. Ano po? Before Gideon can be used publicly, he must first clean up his own backyard. Alam niyo po ba kung anong unang ginawa ni Gideon? Ang pamilya po ni Gideon ay isang pamilyang meron pong sinasambang Diyos-Diyosan. Po. Yung family ni Gideon was breaking the first and the second commandments. Po. Sa property po nila, meron po silang idol. Yung larawan ni Baal. So, can you imagine, bansang Israel, they know the Lord. Alam nila na galit ang Diyos sa mga bagay na ito, pero dahil sa kanilang pakikipagkompromiso sa mga bayan na kanilang napagtatagumpayan, pati yung mga Diyos-Diyosan ng mga bayan na ito na-acquire nila . At itong pamilya ni Gideon, meron po silang mga Diyos-Diyosang ito.
So the first assignment from the Lord was to take his father's special 7-year-old bull and tear down the idols. Then Gideon was to sacrifice that prized bull using the wood from the destroyed idol. Naintindihan niyo po kung ano gagawin ni Gideon? Ang gagawin ni Gideon, gigibay niya yung idol, yung mga rebulto ni Baal, tapos kukunin niya yung mga kahoy na nandito, isasalansan niya, pagkatapos kukunin niya yung 7 taon na bull. Ano ba yung bull sa Tagalog? Toro ng kanyang tatay. Kukunin niya yung toro ng kanyang tatay, 2 yung toro ng tatay niya. Oh. Yung second bull ang binabanggit dito. Yung ikalawang toro na 7 years old, papatayin niya ito, iaalay niya sa altar ni Baal, at ito yung pinaggibaan ng altar ni Baal, at susunugin niya ito. Tindi, no? What's the point in telling us this? Anong punto bakit tinuturo ito sa atin? Mga kapatid, if you want to learn how to trust God, you must first set your own house in order. Before God can use you mightily, He must be magnified in your own life, in your own home. Private worship prepares us for public power from God. Walang shortcut dito, mga kapatid. Alam niyo po, alam ni Gideon kung ano magiging dulot nito. Alam ni Gideon kung ano magiging bunga nito. Siya yung pinakamahina sa kanyang angkan, pero gagawin niya ito. Gigibay niya yung altar ni Baal. Papatayin niya yung toro ng kanyang tatay. Hindi lang po yung pamilya ni Gideon na magagalit sa kanya. Hindi lang yung tatay niya nagalit sa kanya. In fact, kung babasahin niyo ang kwento, ang buong bayan nagalit sa kanya kasi yung toro ng tatay niya na yon, importante para sa bayan. Kasi yung toro na yon ang ginagamit para sa mga babaeng baka ng buong bayan. Alam niyo po ba na hindi ka pwede mag-alaga ng maraming toro? Bakit? Kasi wala namang ginagawa yung toro kundi kumain ng kumain yan eh. Walang pakinabang yan kundi mga asawa ng babae. Yun lang ang role ng toro. Kaya yung mga toro hindi po marami. Ang kinikip dyan, ang sabi nga rito, 2 lang daw yung bull na yan eh. At yung ikalawang bull, yun ang papatayin. So ano pong ibig sabihin? Hindi naman pinapatay ng Diyos yung 2 eh. Bakit? Kasi nga, yun yung kabuhayan nila eh. Wala nang mga anak na babaeng baka kung walang toro. Kaya ikikip yung isa. Pero yung isa, ano po? Iaalay mo yun sa Diyos. Bilang pagtitiwala sa Diyos, na wala ka ng reserba. Isa na lang ang ititira mo para sa kabuhayan mo. At palatandaan na magtitiwala ka na lang sa Diyos na mula sa natirang yan, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na ipagkakaloob sa iyo. Kaya nung isa na lang ang natirang toro, galit na galit yung mga tao eh. The question is there anything you've been holding on to? Is there any sin that you're clinging to? Mga kapatid, knock down your idol. Confess your sins. Deal with it and return to full obedience to God. Kapag ginawa natin ang bagay na ito, hindi po ito madali. Maraming mga bagay na iiwanan natin. May mga relasyon na puputulin natin. May pagkakaibigan na i-unfriend natin. May mga bagay na kailangan nating iwanan para gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi ito madali. But God will honor those who honor Him. It happened for Gideon. Evidently, ano po nangyari? Yung bull na ito was community breeding stock. It is a community breeding stock owned by the family of Gideon. Kaya nga sa verse 30, no? Ano sabi? Sa verse 30, the men of the city said to Joash, ilabas mo anak mo. Tatay si Joash po, tatay ni Gideon. Labas mo anak mo. Kailangang mamatay ang anak mong yan. Bakit?
Kasi ang ginawa ng anak mo hindi matuwid. Isipin mo, yung bull pinatay ng anak mo, inihandog sa altar ni Baal. Pero ano sabi? Napakaganda po ng sinabi ni Joash sa verse 31. Ano sabi ni Joash? Pinagalitan ba niya yung kanyang anak? Inaway ba niya si Gideon? Ba't mo pinatay yung bull? Hindi. Ano sabi ni Joash? Would you plead Baal case for him? If Baal is God, let him plead his own case. Oo, giniba ng anak ko. Yang ribulto ni Baal. Ngayon ang tanong, umaabogado ba kayo para kay Baal? Kayo ba ang nagsasalita para kay Baal? Kung totoong Diyos yan si Baal, hayaan ninyong siya ang magsalita para sa kanyang sarili. Yun po ang sabi sa verse 31. Amen? Kaya nakita po natin dito na nakuha ni Gideon ang simpatya ng kanyang pamilya, pati na ng kanyang ama. So if you want to learn how to trust God, you must first set your own house in order. Sarap kaya maglingkod, no? Na yung pamilya mo ay kasama mong naglilingkod sa Panginoon. Amen? Dalawa pa ho ito, maaga pa naman. Sige, tuloy na ho natin. Panlima. God is patient with our faith process. Hindi naman po madali para maintindihan natin ang mga bagay na ito eh. At ang Diyos naiintindihan yung ating pag-aatubili. Naiintindihan niya yung ating pag-aalala. Papaano kung hindi kami magtagumpay? Papaano kung hindi mangyari to? Papaano kung walang suporta? Papaano, Lord, kung hindi totoong sasamahan mo kami? Pero alam niyo po, naniniwala po ako mga kapatid na talagang ang Diyos ay pasensyoso sa atin, maging sa proseso ng ating pananampalataya. Sa verse 36 to 37, ano po ang sabi? Ano po? Kaya nga sabi, if this were a movie, kung ang sitwasyong ito'y pelikula, yung chapter 6 verse 33 to 40, pagdating ng verse 33, naniniwala ako na the Midianites and their partners are getting ready to make their annual raid. Baga, eto na yung pinaka-highlights eh. Naghahanda yung mga Midianita, yung kanyang mga partner para lusubin na naman ng bansang Israel. But instead of cringing in cave at magtago sa mga kuweba, sa verse 34, the Spirit of the Lord enveloped Gideon. And he blew the ram's horn, and the Abiezrite rallied behind him. Sa panawagan ni Gideon, ilang tao ang dumating para sumama sa kanya? 32,000 men. 32,000 men ready to fight with him. But watch this. Even after his encounter with Almighty God, even though he had been obedient to clean the shop of home, even though he tore down the image of the idol Baal, even though the Holy Spirit was empowering him, Gideon still struggled with doubts. He knows that God has promised to save Israel through him, pero naghahanap pa rin siya ng isang pruweba na talagang totoo ang sinasabi ng Diyos. Nakikita po natin ito sa verse 36 to 37 eh. Gideon says to the Lord, "If you will deliver Israel by my hand, as you said, I will put a fleece of wool here on the threshing floor. If dew is only on the fleece and all the ground is dry, I will know that you will deliver Israel by my strength, as you said." I love how loving, tender, and patient God is with us. Gideon is making a deal with God. He wants a confirming sign. And the Bible says the next morning, God gave it to him. The fleece was wet and the ground was dry. Natapos po ba ang
Ang pagdududa, hindi pa ho. Nanghingi pa uli ng palatandaan. Baliktarin naman. Sa susunod na araw, yun namang fleece, yung fleece naman ang tuyo at yun namang lupa ang basa. Can you imagine kung gaano katinding pagka-spoiled itong si Gideon. Pero even when this doubting Thomas of the Old Testament reversed the test sa verse 39, ano po ang sabi? God graciously confirmed His power to Gideon. Our Lord was developing this man into a fully convinced servant, matching each doubt with kind reassurance. God will show you the same patience. God will show us the same patience as He is with Gideon. Naniniwala po ako mga kapatid na ang ating Panginoon ay pasensyoso sa ating mga lakad sa pananampalataya. Maaring hindi ka pa rin kumbinsido sa layunin ng Diyos para sa buhay mo, sa ministeryo, sa nais niyang ipagawa. May alinlangan ka pa kung hahakbang, babalik, aatras, matatakot. Pero, alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Merong nais ipagawa ang Diyos. Meron siyang nais ipagtagumpay sa bawat isa sa atin. Nang hihingi ka pa ba ng palatandaan magpahanggang ngayon? Huwag natin kakalimutan, ito po yung pang-anim na lesson at panghuli. Anumang bagay ang nais ipagawa ng Diyos, success is determined by God's power, not ours. Kung meron mang nais ipagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin, magagawa natin ito hindi sa ating lakas, hindi sa ating kapangyarihan, kung hindi tanging sa Kanya lang. Alam niyo po, sa verses 1 to 8 ng chapter 7, ito po yung maganda po yung chapter 7 na. Ito po. By the way, I recommend na basahin niyo po itong buo eh. Ready na po si Gideon to rumble. But God has other plans. Ilan po yung naging panawagan? Ilan po yung tumugon sa panawagan ni Gideon? 32,000 men. Pero sa Judges chapter 7 verse 2, the Lord said to Gideon, "You have too many people for me to hand the Midianites over to you." Sobrang dami niyan, Gideon. Napakadami ng mga tinawag mo. Pag napagtagumpayan nyo ang Midianita, magyayabang yung mga yan. The Israel might brag, "I did it myself." Di babalik na naman tayo doon sa unang kalagayan. Na kaya tayo nagtatagumpay dahil sa lakas natin, kaya natin ito nagagawa dahil sa lakas natin, kaya natin naparami yung miyembro dahil sa galing natin, kaya tayo pinagpala dahil sa husay natin sa marketing, at kung ano-ano pa. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi nyo magagawa yan dahil sa lakas nyo. Magagawa lang yan dahil sa lakas ko. So God proceeds to give Gideon a couple of tests to whittle the number down. Ano yung first test? Bawasan mo. Bawasan mo yan. So sa unang bawas, 22,000 men out of the army, leaving 10,000. So yung 22,000, nagsialis, 10,000 natira. So kung titingnan, pwede na, no? 10,000. Pero ang sabi ng Panginoon, napakadami pa rin yan. No? Bawas pa rin. So in verse 4, a second test was given. God tells Gideon to make his men down to the water and let them drink. Ano nangyari? Without any men who stick their face into the water to drink, keep the ones who ladle the water to their mouth with their hands. So Gideon must have gulped hard when he counted how many were disqualified. Ini-imagine ko po yun, 10,000 men, umiinom lahat doon sa sa tubig, no? At
tinitingnan siguro ni Gideon kung sino yung mga sasalok. Naku po, sa bawat pagkakataon nakikita niya may umiinom na parang aso. Siguro sinabi ni Gideon, patay. Ilan ang natira? Ang natira, 300. 9,700 were out and leaving only 300 men. Can you imagine how Gideon felt at this moment? Sa chapter 8, kung babasahin po ninyo yung chapter 8, tutuloy nyo basa, ang army po ng Midianite ay 135,000 men. 135,000 men. That's 450 Midianite to every one Israel soldier. And God wants Gideon's army to face this horde with a mere 300 men. At ang tanging sukatan ay yung iinom na sasalukin yung tubig ng kanilang kamay. Mga minamahal na mga kapatid, God created an impossible situation of human weakness to exalt His own strength. Ito yung specialty ng Diyos eh. Amen? Ano sabi ng Diyos sa Luke chapter 18 verse 27? What is impossible with men is possible with God. Kaya nga yung kaligtasan natin, di ba, imposible naman sa atin ang maligtas. Imposible naman para sa atin ang magmana ng buhay na walang hanggan. Pero yung imposible sa tao, posible yun sa Diyos. Amen? And here is a good lesson for us. Accomplishing God's purposes is not determined by the bottom line on finance sheet, or the size of our congregation, or the efficiency of our plans. We need to attend all those things, sure. But the truth is, God is looking to glorify Himself on earth through people who are fully dependent on Him, who believe He is with them and are ready to charge the hill in the name of the Lord. God doesn't need a majority vote from us on this. He doesn't need us at all, but He invites us to join Him in doing His will. And when we do, we reap the benefits and God gets the glory. Pag sumunod tayo, aanihin natin ang benepisyo, ang pagpapala, pero kukunin ng Diyos ang kaluwalhatian. Sabi nga ni Dwight L. Moody, give me 10 men who fear nothing but sin and love nothing but God, and I shall change the world. It happened in Israel in one of the strangest battle strategies in history. 300 men went out with trumpets, torches, and jars to meet the Midianites. God sent confusion into the ranks of the enemy so that they began attacking each other. When it was over, 120,000 Midianites had killed one another, and the other 15,000 fled. It was over. God had answered Israel's prayer. He used a common man that believed Him, who believed Him. So bilang conclusion, bilisan na lang po natin. 1, God uses tough times to get our attention. He is getting your attention today. Kung ano man ang iyong pinagkakaabalahan, tinatawag ka ng Diyos, gusto lang kunin ang iyong attention. Pangalawa, God always sees more than we do. Do you see yourself as He does? And God confirms His priorities with His presence. Can you sense His presence with you now, urging you to trust Him? And private faithfulness is a prerequisite to public usefulness. Are these things in your life, in your home, that need to go so God can move in power in your life? God is patient with our faith process. He meets you right where you are with what you need. And the last, success is determined by God's power
not ours. The question is, will you trust Him today? Will you trust Him with your life, with your children, with your finances, with your decisions, with your husband, or with your wife? Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga minamahal ng mga magulang at mga kapatid. Saglit po tayong tumungo, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Marami pong salamat sa mensahe at aral ng buhay ni Gideon at ng mga bayani ng pananampalataya. Dalangin po namin, Panginoon, na sa mga mensaheng ito, sa mga aral na ito, makapagbulay-bulay kami sa aming pong kalalagayan, sa kalagayan ng aming buhay espiritual, sa kalagayan po ng aming mga paglilingkod, at sa iyong katapatan at pangakong hindi mo kami iiwanan, mamumuhay kami sa pag-asa, sa katapangan, sa paniniwala, na ang lahat ng bagay ay aming mapagtatagumpayan. May mga kapatid po akong dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, sa mga karamdaman. Kilala mo po ang bawat isa sa kanila. We lift to you, Lord, ang panalangin po ni Ate Telly Hernandez para po sa mga kapatiran sa Pilipinas, sa mga pamilya Hernandez sa Philippines na may mga karamdaman. Amin po silang itinataas sa iyo, Panginoon. Amin pong hinihiling ang patuloy na paggabay at ang iyong pangunguna sa buhay ng bawat isa sa kanila. We are praying, Lord, na katagpuin mo po ang dalangin ng bawat isa sa aking mga kapatid. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon, at lagi po nawa na ang iyong pagtangkilik at pagmamahal ay kanilang maranasan. Dinadalayan ko rin po sa iyo ang kapatid na Meryl Cornejo at ang kanyang nanay na dumadaan din po sa mga pagsubok ng buhay. Patuloy mo po silang kalingain at gabayan. Ganon din po yung mga may edad na naming mga mahal sa buhay, mga kapatiran. Ang Pastor Rudy Casing at ang kanyang sambahayan ay may mga karamdaman din po. Amin po silang itinataas sa iyo. Katagpuin mo rin po ang kanilang mga pangangailangan. Ang sambahayan po ng Pastor John Ocol, si Lois at ang mga bata, idinadalangin po namin sa iyo na nawa ay patuloy mo pong kalingain at katagpuin po ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Ang mga manggagawa po ng Reform Unida Christian Church, I lift them up to you, Lord. Ang kanilang mga pinagdadaanan sa ngayon, alam ko pong hindi madali para sa kanila ang transition ng bagay na ito. Hindi po sila umani ng maraming material na bagay. In fact, alam ko po na marami sa kanila ang nagsakripisyo tungkol sa bagay na ito. Ipadamat, iparamdam, nakasama mo po sila, Panginoon, at ikaw ang bahalang tumulong sa anumang pangangailangan, lalo na po sa mga pangangailangang material na alam ko pong sa oras na ito ay nagkukulang sila. Alam ko po, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan. Ang iyong pagpapala ang sasama sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga anak. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maging kapangyarihan ng bawat isa sa kanila. I'm also praying for Kakang Lole Atanasio, kay Nanay Elong Santarin. Marami pong salamat sa kaarawan ni Nanay Honor Santarin. Patuloy pong pagpapala kay Tatay David Marasigan, kay Nanay Anchang, kay Tatay Bitoy. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Ang patuloy na pagsubaybay mo po ang kanila pong maranasan. Kay Nanay Engay Hinido, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga kapatid namin, si Kuya Ban, si Ate Del Magkawas, ang sambahayan po ng mga Leyba, ang kapatid na Dandan, patuloy pong pagpalain ang Pastor Ronwell Cruz, si Elise, pagpalain mo po yung mga kapatiran namin, si kapatid na Odek, si Pauline at ang kanilang sambahayan, at ang mga kapatiran pa na hindi ko po alam, na dumadaan din sa iba't ibang mga suliranin ng buhay. Sa iyo po kami nagtitiwala, Panginoon. Wala namang kaming magagawa, Panginoon, kung di ang umasa sa iyo. Patuloy na panalangin para po kay Dang sa kanya pong ubo. Aking pong hinihiling ang iyong patuloy na pagsama at ang pagkalinga. Maraming salamat. Marami pa ho na mga kapatiran naming dumadaan sa mga suliranin ang hindi na po batid ng inyong lingkod. Ang aking pong dalangin ay patuloy mo po silang kalingain. Ganon din po yung mga nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay.
palakasin mo po sila, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po sa mga nanood ngayong umaga. Babati po ako ng ilan. Ayan, kay Ate Nene Enriquez at sa kanyang sambahayan. Maraming salamat sa Panginoon sa patuloy na pagsama sa inyo. Kay Kumaring Ami Santos, kay Maylin Villanueva, ayan, kay nanay at kay tatay, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Nanay Elong Santarin, kay Kuya Reynaldo Gonzales. Good morning po, Kuya Reynaldo Gonzales. Kay Nanay Belen Olaes at magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Tele Hernandez, pagpalain po kayo. Kapatid na Agi Victa, magandang araw po sa inyo. Kay Maribeth Eusebio, kay Eric at kay Ai Advincula, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Josephine Reyes, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Michelle Abilion, magandang araw sa inyo. Ate Paz de la Cruz, kapatid na Lombo Gaston, send for me Zoom meeting. I want to follow your teaching. I-add nyo lang po ako, Kuya Lombo, Kuya ba to? Ayan, Kuya Lombo Gaston, i-add nyo na lang po ako sa Facebook para po masundan nyo po. Kaya, i-like nyo po yung Tinig ng Pag-asa. Yung page at saka yung Tinig ng Pag-asa group. Yan, para lagi nyo pong ma-update kayo. Yan, magandang araw po, Kuya Larry Montillano. Yan, kapatid na Bok Diloy, magandang umaga sa inyong sambahayan, Mafel, at sa inyong mga anak. Ganon din po kay Ate Merly Toledo, magandang umaga, magandang gabi po sa inyo dyan. Kuya Boyet and Ate Yoli Kerubin, magandang araw po sa inyo. Nanay Yoli at Tatay Ernesto Makatumpag, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Kuya Eric at Nanay Flordelisa Maynes, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Virgie Martinez, magandang araw po. Kuya Dol at Ate LV Paredes, magandang araw po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay kapatid na Agnes Causaren, kapatid na Randy, pagpalain po kayo mga kapatiran dyan sa Yorkton. Ate LV Pasquel, kapatid na Jeng Eusebio, Ate Marie Cruz, magandang araw po sa inyo. Ate Miriam, Miriam, kala ko si Ate Mir na to. Si Ai pala, Ai Advincula, magandang araw. Sabi ni kapatid na Mafel Diloy, salamat po Bishop Ruel sa mabiyayang mensahe. Totoo pong nagbigay ito ng encouragement sa amin. Glory to God po. God bless kapatid na Mafel. Ayun, ganun din po kay Ate Mir na Sapitan. Magandang araw po Ate Mir. Tita Myra Libertino, magandang araw Tita May. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Dong Kalunya ng Aristocrat, pagpalain po kayo. Kayo pong mga nasa Aristocrat Restaurant ngayon, ingatan kayo ng Panginoon. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang inyo pong hanap buhay. Kuya Eddie Sauler at Ate Del, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Nene Olaes, magandang araw po. Nanay Carolina Bukiran, magandang gabi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Delia Magkawas at Kuya Ban, magandang araw sa inyo. Ate La Paz Mendoza, ayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ate Jindy Inosanto, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan. Ate Heidi Mejia, magandang umaga. Hinihingal pa ho ako mga kapatid pag yung mahaba po yung pagsasalita. So, okay na naman po ako na negative na po kami noong, kailan pa ba ako negative? Negative na po ako ng isang araw pa eh. So, si Mrs. po ay positive pa. So, patuloy niyo pong isama siya sa prayer. So, maraming salamat at magkita ulit tayo bukas. Thursday na po ba ngayon? Thursday na po. So, sa Sunday po, sa Winnipeg Unida Worship, ganun din po sa Tinig ng Pag-asa worship service. So, magkita-kita po tayo. So, God bless everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa.